Mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi mawala o maalis ang interes sa iyo ng isang lalaki. Oo mga kamamay, kung dati ikaw yung hindi pinapansin, kung dati ikaw yung hindi pinapahalagahan, well mga kamamay, dito sa video ito, binigyan ko ng pagkakataon na mabaliktad ang sitwasyon. Kung dati kayo ang naghahabol, ngayon, kayo ang bibigyan ng interes ng isang lalaki. Alam ko, excited ka na sa mga tips na i-share ko sa inyo. Sana tapusin nyo hanggang dulo para makuha nyo ng malinaw ang lahat ng mga ituturo ko sa inyo. So mga kamamay, huwag na natin masyadong patagalin pa ang video ito. Simulan na natin. So ano nga ba yung unang tips upang sa ganon hindi maalis ang interes sa iyo ng isang lalaki? So, number 1, huwag ka palaging umasa sa kanya. Oo mga kamamay, kailangan nyo po na gumawa ng paraan upang hindi lahat ng bagay ay nakadepende sa isang lalaki. Kung kayo man ay may partner, kung kayo man ay magjowa, kung kayo man ay matagal lang nagsasama, please mga kamamay, baguhin nyo ang mindset ninyo na hindi kayo palaging umaasa sa isang lalaki. Baka kasi mamaya, ultimo, lipstick mo, ultimo, pangkilay mo, ultimo, shampoo mo at sabon mo, iniaasa mo pa rin sa kanya. Mga kamamay, huwag ganon. Mga babae, huwag niyong ugaliin na palaging nakadepende sa isang lalaki ang lahat ng bagay. Sasabihin ng ibang babae dyan, kamamay, sabi kasi niya, huwag na daw akong magtrabaho. Dito na lang daw ako sa bahay. Kasi nga, sabi niya sa akin, gagawin daw niya akong prinsesa. Kaya ang ginawa ko, dito na lang ako sa bahay. Nag-aalaga ako ng bata. Dito na lang ako sa bahay, naglilinis-linis, pinaghahandaan ko siya pagka siya ay umuwi galing trabaho. So sabi niya ganun. Pero bakit sabi mo naman, kailangan hindi ako umasa sa kanya, gayong siya na nga yung nagsabi. Kamamay, lalaki ang mga yan at siguro sinabi niya yan noon nung nagliligaw pa lang siya sa inyo, nung una-una pa lang ng inyong relasyon, pero tandaan niyo mga kamamay, lahat ng bagay nagbabago. Lahat ng tao napapagod. Lahat ng tao, nai-stress. Hindi sa lahat ng pagkakataon at hindi sa lahat ng oras. Malakas ang mga yan, ang mga yan. Napapagod din ang mga yan. At pag napagod ang mga yan, sa katatrabaho, lalo na kung ang kanyang sinasahod ay sakto lang sa inyong pangangailangan, tapos hingi ka pa ng hingi, tapos yung luho mo nakadepende pa sa kanya, diba? Baka mamaya ang isang lalaki mapuno sa inyo. Baka yung isang lalaki hindi makapagtimpe, hindi makatiis, nararamdaman, masigawan ka ng mga yan. Bakit? Kasi nga lahat ay iniasa mo na sa kanya. Lahat ng kanyang sahod, binibigay sa'yo, pero bakit ganon? Ang bilis maubos. Hindi pa dumarating yung susunod na sahudan, humihingi ka na ulit. Gayong wala naman talaga siyang ibibigay sa iyo kasi nga binigay na agad lahat. Pero kung ikaw yung babae, na hindi umaasa sa kanya, naghahanap ng trabaho, ng racket, ng sideline para kumita ka ng sayo, na tipong kahit yung pansarili mong hygiene, gamit, o kung anumang pampaganda yan, ikaw na yung bumibili o ikaw na yung nagpo-provide, malaking tulong yon sa isang lalaki. At kapag ang isang lalaki nga ay nahirapan at na-stress sa haba ng pagtatrabaho niyo maghapon, tapos kulang pa ang inyong income, sigurado ako mawawalan siya ng interest sa iyo sapagkat dumadagdag ka sa kanyang isipin, dumadagdag ka sa kanyang gastusin, dumadagdag ka sa mga bagay-bagay na kanyang pinapasan. Kaya bilang isang babae, kung gusto mo na hindi mawala ang interest sa iyo ng isang lalaki, tulungan mo siya. Maghanap ka rin ng racket mo. Maghanap ka rin ng mga bagay na pwedeng makatulong sa inyong relasyon. So yan yung number 1 tips ko sa inyo mga kamamaya, huwag niyong ugaliin na umasa lang palagi sa isang lalaki. So malinaw tayo dyan. So number 2, maging tapat at totoo kahit ano pa man ang mangyari. Tandaan niyo mga kamamay, kahit sa anong relasyon, ang pagiging tapat at totoo, yan ang napakahalaga. Pero kung ikaw yung babae na naglilihim sa asawa mo, sa partner mo, sa jowa mo, umpisa pa lang ng inyong relasyon, naglilihim ka na, nagtatago ka na, hindi mo masabi dahil baka magalit. Hindi mo masabi kasi baka iwanan ka. Hindi mo masabi na mayroong kaibigan ka
na nagiging masaya ka na, which is hindi mo masabi yun sa inyong partner. Bakit ganyan mga kamamay? Kailangan yung sabihin yung mga bagay-bagay na ganyan sapagkat kayo ang magkasama sa inyong relasyon. Siya ang kasama mo, natutupad ng inyong mga pangarap at hindi yung mga lalaki o yung mga tao, okay, na nakakausap mo, na napapangiti ka kapag ka ang asawa mo, ang partner mo is nasa malayo, nasa trabaho. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na hindi mo wala ang interes sa iyo ng isang lalaki, huwag kang maglilihim, huwag kang magtatago. Okay? Sapagkat pag yan ay nalaman ng isang lalaki na ikaw ay naglilihim sa kanya, nagtatago sa kanya, sigurado ako, mawawalan niya ng tiwala sa iyo at yung interes mawawala din. Kaya mga kamamay, maging tapat kayo at totoo sa inyong partner kahit na ano paman ang mangyari. So mga kamamay, bago natin ituloy ang ating topic na ito, kung nagugustuhan mo yung ganito klase ng love advice na sinishare ko, huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, at i-like mo na rin ang video ito. So, tuloy na natin. So, next, i-improve mo palagi ang sarili mo. Oo mga kamamay, nagsisimula rin dito ang pagtaas ng interest sa iyo ng isang lalaki. Tandaan niyo mga kamamay, kung bakit nanligaw sa iyo ang isang lalaki, kung bakit na humaling sa iyo ang isang lalaki, sigurado ako, nandiyan na rin ang ganda, ang itsura mo. Diba? Kaya mga kamamay, palaging alagaan ang kagandahan, palaging alagaan ang sarili, i-improve ang inyong sarili kung kaya. Okay? Kailangan araw-araw ka nag-aayos, araw-araw ka nagpapaganda. Siyempre, yung katawan mo, ingatan mo rin. Mag-zumba, mag-gym ka, mag-workout, mag-jogging kung kinakailangan. Kasi kapag ka nagbago ka, kapag ka nawala na yung dating nakikita niya sa'yo, okay, napabayaan mo na, sigurado ako, papabayaan din niya yung kanyang pagtingin sa iyo. Kaya yung ibang mga kalalakihan dyan, okay, hindi ko naman sa nila lahat naghahanap ng iba. Pag nakakita ng sexy at naging kaibigan, ang dami ng oras na ibinibigay doon sa babae. Pero tandaan nyo, kaya nyo pa rin yung ibalik. Kaya nyo pa rin kuhanin ang interes ng isang lalaki. Anong gagawin? Eh syempre, ibalik nyo yung dating kayo. Mag-workout kayo, mag-exercise kayo, mag-jogging kayo, bawasan nyo ang kain nyo. Yun ang pinakamahalaga. Jogging nga kayo ng jogging, ang lakas nyo namang kumain. Workout nga kayo ng workout. Yung isang kaldero, tinataob nyo pagkakain kayo. Ano sabihin mo? Gutom na gutom ka? Well, disiplina mga kamamay. Disiplina ang kailangan nyo sa inyong sarili upang maibalik nyo ang dating kayo, upang hindi mawala ang interest ng lalaki sa inyo. Kaya ngayon palang mga kamamay, mag-self-improve kayo hanggat kaya ninyo upang ang isang lalaki ay manatili ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang pagtingin at syempre ang interest sa iyo. So next, mahalin mo ang sarili mo higit pa sa pagmamahal mo sa kanya. Tatandaan mga kamamaya, laging higit ang pagmamahal sa inyong sarili, hindi sa isang lalaki, sa isang tao. Sapagkat kapag mahal nyo ang inyong sarili, hindi nyo hinahayaan na lokohin lang kayo, saktan lang kayo, na maging manhid kayo sa mga ginagawang panluloko sa inyo. Kailangan, kung niloko kayo ng isang lalaki sa isang relasyon, tandaan nyo, kailangan nyo lumayo. Kailangan nyong ipakita sa isang lalaki na hindi ka manhid, na hindi ka TANGA pagdating sa kanya, para sa ganoon tumaas ang pagtingin niya sa iyo. Para sa ganoon bumalik ang dating interes. Kasi alam niyo mga kamamay, kapag kayo ay masyadong martir, pag sinabing martir, hinahayaan niyo lang nisaktan kayo, kahit niloloko kayo, okay lamang, kahit may babae siya, tinatanggap niyo pa rin, hindi niyo sinasabi. Ganyan ang pagiging martir mga kamamay. Kapag kaganyan kayo, mawawalan ng pag-ibig, pagmamahal, respeto, at syempre ang interes sasabay din sa pagkawala. Kaya mga kamamay, lagi niyong mamahalin ang inyong sarili higit pa sa isang lalaki. So next, maging high value ka. Tatandaan mga kamamay, maging high value ka. Kamamay, paano ba magiging high value at paano tataas muli yung interes sa akin ng isang lalaki? Siyempre, ang pagiging high value, dyan makikita ang hindi paghahabol. Okay, baka mamaya, sinaktan na nga kayo, tapos nakipaghiwalay pa yung lalaki sa inyo, tapos hahabol-habol kayo. Nagmamakaawa kayo na huwag kayong iwan. Nagmamakaawa kayo na huwag kayong ipagpalit. Tandaan nyo, nakakababa ng value yung paghahabol.
make sure na palagi kayong nasa taas, nasa pagiging high value para sa ganon, lalaki mismo ang lumapit, ang bumalik sa inyo kapag kaganyan. Kapag ka hindi nagparamdam, wag din kayo magparamdam. Hindi nga nagparamdam, tatadtadin nyo ng chat, magmamakaawa kayo, iiyak kayo, tatawagan nyo pa. Pagka hindi kayo sinagot, okay, re-replyan nyo na o text nyo, chat nyo, iiwanan nyo ng message na magmumukmuk ka, hindi ka kakain, okay, hindi ka matutulog, di ba? Sign yan ng pagiging mahina mga kamamay. Lalaki lang yan. Kung alam nyo na sinaktan kayo, niloko kayo, hindi nagparamdam, iginose kayo, hayaan nyo. Mag-no contact kayo sa kanila hanggang sila yung makamiss sa inyo. Tandaan nyo, hindi kayong may kasalanan kung bakit kayo ang iniwan. Okay? Hindi kayong may kasalanan kung bakit kayo ay ipinagpalit. Kung kayo ay ipinagpalit nang wala namang nagagawa kayong mali, so hayaan nyo. Hindi sila deserving o hindi nyo sila deserve para maging partner in life. Okay? So yun lang mga kamamay, ang ilang mga bagay, ilang mga love advice na maaari kong ma-share sa inyo upang sa ganon, hindi mawala ang interes, pag-ibig, pagmamahal ng isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito, mag-subscribe ka lang at mag-like ka lang sa ating channel na ito. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.